Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Sa bahay na aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwala ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Amang suma sa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ating ebanghelyo ay hango sa huling hapunan ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad. At alam ng Panginoon na nabibilang na lamang ang oras at siya'y dadakpin, mamatay, subalit muling mabubuhay. Kaya sa ating ebanghelyo, mararamdaman natin ang pagpapaalam, no? Pagpapaalam. Sinasabi ni Jesus, ako'y pupunta na sa Ama, paghahanda ko kayo ng silid sa tahanan ng Ama at babalikan ko kayo upang kayo aking isama. So ang tema na ating pagdiriwang ngayon ay paglalakbay. I'm sure marami sa atin mahilig maglakbay, no? Alam nyo mga kapatid, na ako'y high school, nung ako'y college, mahilig po akong umakyat sa mga bundok, no? At sa katunayan, ang pinakamataas na bundok na naakyat ko ay ang Mount Banahaw. Naakyat ko matagal ng panahon, mga 1992 pa. At sumama ako sa mga friends ko na umakyat sa bundok, Banahaw. At during that time, talagang virgin forest pa. Alam nyo, noong mga panahon yon, pag ikay maglalakbay, kailangan mo, siyempre, mapa at kompas. Yung kompas, yung bilog, may dial, it will always point you to the north, no? Yung dalawang yon, kailangan mo yon para alam mo kung saan ka pupunta. Subalit, ginawa namin para na lang madali, kumuha na lang kami ng guide na alam yung daan. No? At yun nga po, naglakbay na kami. For your info, ang taas po ng Mount Banahaw ay 7,000 feet. No? Above sea level, ang Baguio, mga 5,000 feet lang. No? Mas mataas. So yun ang aming inakyat. At nakita ko nung kami umakyat na doon, talagang virgin forest, talagang yung mga puno, parang mga Jurassic tree pa eh. Parang first time ko makakita ng ganong klaseng mga puno, no? Parang Jurassic time pa. At wala talagang trail, walang daan. Talagang very thick forest. At dahil sa ang lalaki, ang tataas ng mga puno, hindi mo makikita ang langit. Puro puno lang makikita mo. Napakahirap palang maglakbay ng gano'n. Napakahirap umakyat sa bundok na hindi mo nakikita ang langit, puro puno lang nakikita mo. Buti na lang, meron kaming gabay. At yung gabay na yon, gagawin na lang namin ay sumunod sa Kanya.
Dumating nga po sa punto na sumuko na ako. Sabi ko, ayoko na, hanggang dito na lang ako, hindi ko na kaya. Yung pala, ilang metro na lang, andun na kami sa tuktok. So buti na lang, meron kaming gabay na nag-encourage kami sa amin, malapit na, konti na lang, ganon. So salamat sa gabay, hindi kami naligaw. Kasi doon maraming naliligaw, marami nga ay nawawala na sa kagubatan, hindi na natatagpuan. No? So mga kapatid, ngayon ibang-iba na. Pag maglalakbay ka ngayon, you don't need a map, you don't need a compass, all you need is a GPS, di ba? Ang dami na ngayon mga GPS, mga Waze, di ba? Mga global positioning system na kahit na saan kang bahagi ng mundo, basta't nakaregister sa GPS, mararating mo, no? Ano kaya, no? Sana nasa GPS ang kaharian ng Diyos. No? Alam nyo, one time naghanap ako talaga, GNPS ko, Kingdom of God or the House of God. Marami, kaya lang mga chapel ng mga born again. So, yun. So, wala talaga sa GPS ang kaharian ng Diyos. No? Kung nasa GPS lang sana, yun na lang susundan natin, makakarating na tayo sa langit. Pero hindi ganun ang plano ng Diyos. Anong plano ng Diyos? Isinugo niya ang kanyang anak upang siyang maglatag ng daan patungo sa kaharian ng Diyos. Sapagkat nais ng Ama, lahat tayo ay makapiling niya sa kanyang tahanan balang araw. At ang kanyang anak ang magiging landas patungo sa kanyang kaharian. Gagawin na lamang natin, susundan na lamang natin ang landas. Kaya lang, hindi naging ganun ba kadali, no? Kasi nga may kaaway si Jesus. Kaaway niya ang Satanas. Ginawa ni Satanas, ginulo niya ang daan. Naglatag siya ng marami pang ibang daan, no? Sa labat ng mga daan, iba't ibang relihiyon, iba't ibang mga katuruan, iba't ibang mga pastor na nagsasabing kami ang tunay na daan. Ito ang tama, ito ang wasto, ito ang dati. Napakaraming salabat na daan, di mo tuloy alam. Kaya nga, mga kapatid, may mga tao kasi nagsasabi, hindi ko kailangan ng simbahan. I can do it myself. I can go to heaven by my own. Niloloko nila ang sarili nila. Hindi nila alam ang daan. Iisa lamang ang tanging daan. Iisa lamang ang nakakaalam ng daan. Walang iba kundi ang galing doon sa Ama, si Jesucristo. Kaya nga po itinatag niya ang kanyang simbahan. At ang simbahang ito ang magiging gabay sa daan, sa tamang daan. Sabi ko nga po, sa buhay natin ngayon ito, salabat ng mga daan eh. Ang daming nagsasabing, ito ang tama, ito ang totoo, itong wasto, itong matuwid. Pero lahat yun ay patungo sa pagkakaligaw. Tandaan natin, iisa lamang ang simbahang itinatag ni Kristo para maging gabay sa tamang daan patungo sa Ama. At yan ay ang ating simbahan. Hindi tayo pwedeng magmalaki, hindi tayo pwedeng magmagaling. Alam ko na yan, kaya ko na yan, hindi ko kailangan ng simbahan. No? Kailangan lang magbasa ako ng Bible, sapat na. The Holy Spirit will guide me to the right path to heaven. How would you know that it is the Holy Spirit guiding you? For all you know, baka devil pala yun, trying to fool you, trying to deceive you. Maraming ganon, di ba? Kaya nagtayo sila ng sariling simbahan, sariling relihiyon, holding the same Bible. Proof ito na hindi natin kayang mag-isa. We need a guide. We need a guide to know the right path to heaven. At ang gabay na yan, walang iba kundi ating simbahan. Ang simbahan, sa pamagitan ni San Pedro, ang pinagkatiwalaan ng susi sa kaharian ng langit. Kaya we need the church. Huwag tayong magmalaki. Kasi ang dami-daming mga binyagang Katoliko, hindi man nagsisimba. Hindi naman naniniwala sa turo ng simbahan. Sila, sarili lang nilang reasoning and logic and intelligence ang kanilang pinaniniwalaan. Nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Tandaan natin mga kapatid, without a church, we will not find the right path to heaven, no? Only the Catholic Church, ang tinatag ni Kristo na simbahan,
ang gagabay sa atin sa tama at totoong landas patungo sa tahanan ng ating Ama. Amen. So tumayo po tayo at pahig natin ang ating pananampalataya.